8 paraan para patahimikin ang mga mapang-insulto. May mga tao na hindi marunong rumespeto. Mga taong ang tingin nila sa mundo ay laro. At ikaw ang paborito nilang target. Bawat salita nila ay parang lason. Bawat insulto ay parang patalim na dahan-dahang humihiwa sa iyong pagkatao. Pero tandaan mo ito, ang tahimik na tao kapag gumanti, hindi kailanman sumisigaw. Dahil ang tunay na lakas, hindi nanggagaling sa galit, kundi sa diskarte. Kaya ngayon, tuturuan kita ng 8 paraan kung paano i-handle that. Patahimikin ang mga mapang-insultong tao nang hindi mo kailangang bumaba sa level nila. Una, manatiling kalmado, the silent weapon. Kapag may taong nang insulto sa'yo, ang unang reaksyon mo ay magalit. Yun ang gusto nila, makita kang nadadala ng emosyon. Pero kapag nanatili kang kalmado, para silang pumutok na baril pero walang tinamaan. Kasi wala silang bala laban sa'yo. Example, si Mark binara ka sa harap ng tropa. Wala ka namang ambag dito, puro ka daldal. Ngumiti ka lang at sagutin mo, salamat sa feedback. Tapos tumalikod ka at nagpatuloy. Mas nagmumukha silang immature at ikaw ay parang hari na hindi natitinag. Pangalawa, gamitin ang humor. Patayin gamit ang tawa. Humor ang kryptonite ng mga bully. Kapag binara mo sila gamit ang witty na banat, sila mismo ang mapapahiya. Example, ang pangit naman ng suot mo. Sagutin mo, buti nga ako may suot. Ikaw, ugali mo hubad. Kapag natawa ang tao sa paligid, hindi na ikaw ang target. Sila na ang nagmukhang katawa-tawa. Pangatlo, iwasan ang personal. Detach emotionally. Huwag mong gawing personal ang insulto. Kung madadala ka ng emosyon, sila ang panalo. Diskarte. Isipin mo na lang na yung taong nang iinsulto ay parang basurang nakatambak. Hindi mo kukunin, hindi mo papansinin, lalagpasan mo lang. Example, kung boss mo ang nang iinsulto sa'yo, huwag mong sabayan ng init ng ulo. Sagutin mo ng profesional. Noted po. I'll improve next time. Simple, wala silang maikakapit na drama laban sa'yo. Pang-apat, gamitin ang power of questions. Imbes na sumagot ng insulto, tanungin mo sila pabalik. Ito ang diskarte ng mga henyo sa debate. Example, bobo ka talaga. Sagutin mo, anong basehan mo para masabi yan? Boom. Bigla silang mapapaisip at mawawala sa momentum. Sa psychology, ang taong tinanong ay napipilitang magpaliwanag. Sa proseso, sila mismo ang nalulunod sa sarili nilang salita. Panglima, huwag silang bigyan ng atensyon. Ang mga mapang-insulto ay parang apoy. Kapag binigyan mo ng hangin, lalong lalakas. Kapag nagbitaw sila ng insulto, deadma ka lang. Tumingin sa ibang direksyon, kausapin ng iba, o umalis sa sitwasyon. Example, may nang-asar sa'yo sa group chat? Huwag kang mag-reply. After ilang minuto, sila mismo ang maiinis dahil hindi mo sila pinansin. Pang-anim, put them in their place. The dominance move. Minsan, kailangan mo ring ipakita na hindi ka nila basta-basta matatapakan. Pero hindi ito gamit ang sigaw o suntok, kundi ang authority. Example, work setting. Ang bagal mo naman gumawa, parang walang kwenta. Sagutin mo, kung kaya mo ng mas mabilis at mas magaling, sige, ikaw na ang gumawa. Tahimik na matitigil ang lahat. Malamang hindi nila ulitin dahil pinahiya mo sila sa kanilang sariling salita. Pang-pito, protect your energy. Distance is power. Hindi lahat ng laban sinasagupa. Minsan, ang pinakamalupet na diskarte ay lumayo. Example, may taong toxic na hindi mo mababago? Limitahan mo ang oras na ginugugol mo sa kanila. Kung kaibigan, kausapin mo lang kapag kailangan. Kung katrabaho, iwasan ang personal na usapan. Bakit ito gumagana? Kapag hindi ka na nila madalas nakikita, nawawala ang kontrol nila sa'yo. At ang huli, hayaan ang resulta ang sumagot. Walang mas matindi pang pangpatahimik sa mapang-insulto, kundi ang tagumpay na hindi nila inasahan. Example, may nang insulto sa'yo noon na hindi ka raw aasenso. Tumahimik ka lang, tapos isang araw makita nila may sarili ka ng negosyo, may kotse at mas masaya kaysa sa kanila. Hindi mo na kailangan magsalita kasi yung resulta mo, yun na ang pinakamalakas na sagot. Don't argue, just win. Let your success speak for itself. Ika nga, sa dulo ng laban hindi ang pinakamalakas ang nananalo, kundi ang pinakamatalino. Hindi mo kailangang sumigaw para ipakita ang lakas mo. Hindi mo kailangang bumaba sa antas nila para manalo. Ang tunay na katahimikan ay hindi kawalan ng ingay, kundi ang kapangyarihang hindi na kayang galawin ng kahit sinong nangiinsulto. Kung may nang-iinsulto sa'yo ngayon, tandaan mo ang 8 paraang ito. At ipakita sa kanila na hindi ka nila basta-basta kayang durugin. At kung nagustuhan mo itong video, maaari kang mag-comment, mag-like, share at mag-subscribe. Hanggang sa muli. Salamat.